Tinawag para magpatuto. Code to witness. So, pakilala ko muna yung sarili ko dahil ako nagsabi ko. So, ang pangalan ko po si August Obregón. At kasama ko po yung aking college confidant, ang aking ex-girlfriend, ang Miss Universe ng buhay ko, si Dila. So, nakikita niyo po dyan, yung aking mga anak, si Pia at si Sean. Si Pia, tapos na kung mag-aaral, nagkatrabaho na, at si Sean ay nag-aaral pa sa ngayon. 10 taon lang naman ang difference nila dalawa. So, yun po, no, mga anak po namin. Dalawa na po anak namin. Parang babae. Currently po, ako po ay isang unit servant. So, ibig sabihin, may hawak po akong unit. May po kasama ko sa kailangan household servants. At gayon din, kami ang umahaktong admin, tax collector, at PFO na chapter. Okay, so later on, naiintindihan siguro yung structure, no? Pag dinaanan natin lahat ang ating mga talks, no, for this Christian Life Seminar. Nag-graduate po kami noong December 1995 at so that means 30 years na po kami sa community sa December. So marami na rin kami dinaanan pagsubok at natutuwa ka po kami na bahagi kami ng community na ito, kundi siguro baka marami na kami hindi nakayanan ng pagsubok. Iba kasi talaga pag part of the community ka, may mga nagpapaalala sa iyo, meron ka mga naunawaan ng panibagong katuruan at gano'n. Ang cute mong bata niyo. Ilan taon siya? 2. Okay, so yung aking pong verse, no? Ito po yung isa sa mga paborito kong verse, no? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, tingin ninyo ano mang nais ninyo at matutupad niya para sa inyo. So, ibig sabihin, kung tayo ay patuloy na nasa Panginoon, hindi niya tayo papabayaan. Yan ay bahagi ng kanyang pangako sa atin. Hindi tayo kailangan bumiti sa Panginoon. Pero pag tayo ay bumiti sa Panginoon, sabi ni Mother Teresa, no? Saint Mother Teresa of Calcutta, sabi niya, na kahit na bumitiw tayo sa Panginoon, sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo bumitiw. So, yun ang maaasahan natin sa ating topic. Okay, so diretso na po tayo sa topic. Ito po ay painting, no, ni Michelangelo sa ceiling ng Sistine Chapel. Parang ano yata ni Sister, no? So yun po, no, nasa Sistine Chapel po yan sa Roma, no? At dito po, pinakikita yung inaabot tayo lagi ng Panginoon, no? Hindi niya tayo pinababayaan. No? Mababasa naman natin sa paglikha pa lang, o simula paglikha sa atin, ay marami ng pagsubok na dinaanan ng tao. Pero, hindi kailanman pinabayaan ng ating Diyos. At tayo, no, mula sa pagluwan ni Mama Mary hanggang sa Passion, Death, and Resurrection ng ating Panginoon, nakikita natin na lagi tayo sinasamahan ng Panginoon. So, dito, sasabi natin na ang Diyos ay kumikilos para sa atin. So, tayo rin, para marami tayo karanasan sa ating mga buhay, na nakikita natin na yung mga problema natin nagkakaroon ng mga hindi inaasahang solusyon. No? So, parang may mga naliliit at malalaking milagro na tayo ay mga saksi sa mga pangyayari iyon sa buhay natin. At kung ating pag-inilayan yun, madi-discover din natin na tayo ay pinatawag ng Panginoon to make us better. No? Tayo ay higit pang maging siguro mas makalapit sa Kanya, sa Kanyang ways. So, talk number 1, merong iniwang question sa atin. Sabi sa atin ay
tayo ba ay sa team kadiliman o sa team liwanag? No? Natandaan niyo yun, no? Parang ang mundo kasi merong tinatawag tayo ng kadiliman, ng kampo ng kadiliman na pumanig sa kanila. Meron din tinatawag din tayo ng Panginoon na pumanig sa Kanya. So, ano po ang ating tugon dito sa panawagan? So, of course, we want to be followers of the kingdom of God. So, syempre, gusto natin maging doon tayo sumunod sa ating Panginoon. No? Tayo po ay Kristiyano Katoliko at maaaring ito rin ang dahilan kung bakit kayo nasa Christian Life Center na ito. Isa sa mga dahilan. Hindi natin nais na maging Christians lamang sa pangalan, kundi Christians in action. No? True Christians. At mangyayari lamang ito kung maunawaan natin kung ano ang kahulugan at kabuluhan ng pagiging tunay na Kristyanismo, authentic Christianity. Ito po ay binubuo, no, ng para mapaisip po ang tunay na esensya ng Kristyanismo, ng tunay na Kristyanismo, authentic Christianity. Kailangan natin ang tatlong action na. Una ay ayaw niya. Ayan, okay. Matagpuan at makilala si Kristo. Maisabuhay si Kristo at maibahagi si Kristo. So, to meet and know Christ, to live Christ, and to share Christ. Tulad po yung kwento, yung daan sa Emmaus na, may nag-prex ba dito? Nag-prex kayo. Ayaw yung mamin. So, yung mga sa prex kasi madalas binabanggit itong kwento na ito, no? Yung daan sa Emmaus. No? Pero hindi na natin pupuntahan yung buong yun. No? Pero ang nakikita lang natin, no, ay yung tagpo, no? Natagpuan nila si Kristo, no? Si Jesus, habang sila ay naglalakad. No? Tapos later on, nakilala nila si Jesus, no? Na yung pala yung kasama nila sa kanilang pagkahaba-haba ng biyahe, no? At tayo rin, meron din tayo sariling Emmaus experience kung saan na-discover natin ang Panginoon. Sobrang dami nating mga problema, pero in the end, no, sa ating kalungkutan, na-discover natin na hindi pala tayo iniwan ng Panginoon. Ang pula ko na rin nakakaalala ng footprints in the sun. No? Yung footprints in the sun, nakikita natin na merong dalawang set of footprints, lalo-lalo na doon sa panahon na nung tayo nagsisimula, dalawang set ng footprints. Pero pagdating sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay, naging isang set of footprints na lang. Ang akala natin, paan natin yun, at tayo ay iniwan ng Panginoon. Hindi pala. Ang Panginoon, binuhat tayo. No? At footprints pala ng Panginoon, yung nandun sa sana. Hindi ba? Parang nakakatas ako. Bigla ako na overcome ng emotion ko. Ngayon, habang nagkasalita ako. So, talagang ang Panginoon, hindi niya tayo iniiwan. No? Binubuhat niya tayo. No? At, kapag, yun nga, no? So, kapag nakilala natin ang ating Panginoon, no, at lubos natin siyang mamahalin, no? Gustuhin natin siya na makasama natin. No? At ito, may bago akong rule. Kapag meron lumabas na reading, no? Meron ba tayo isa pang mic? Brother? May isa pa tayong mic? Kasi ang rule ko, kapag may lumabas na reading dyan, ay babutas. Okay, di ba like? Kayo magbabasa. No? Kayo magbabasa. Pag ganun tayo, pag ganun tapos. Sige, so unang-una.
Ayan, si brother ang babasa. Tayo po tayo. Kahit ako wala. Okay na, masyadong kinabahan. Kinakabahan ka lang. Huwag kang mag-alala bro, hindi naman nakatutok sa iyo ang camera. Ayan, ha? So sinasabi na tinatawag tayo to be holy para maging banal. No? At basahin din natin yung kasunod. Ito naman. Isaw ko muna. Pipindutin ko lang. Pinamaging ganap kayo, kaya ng hindi tamaan sa anak. Maging ganap. Maging ganap. Ano ibig sabihin ng maging ganap? So, ibig sabihin ng perfection, perfect. Maging perfect kayo katulad ng inyong Ama na nasa langit. So, yung perfection o yung spiritual maturity, tinatawag din tayo maging gano'n. Pero, ang bigat siguro, no? Parang, pag binasa mo yan, parang isip mo, paano ko magiging banal? Paano ko magiging perfect? No? Christian maturity. No? Parang imposible. No? Pero sabi nga nila, di ba? Everything is possible with God. Sa atin, tayo, maaaring hindi posible, hindi natin kaya. Pero kapag tayo nasa Panginoon, kaya mangyari. At saka hindi naman sinasabi ng Panginoon na ngayon na. Wala naman kayong nakita, di ba? No? Na ngayon na kayong maging banal. Ngayon na kayong maging ganap, maging perfect. Hindi naman. Ang sinasabi niya, tayo, we have to aim. No? Ang vision natin ay maabot na tayo ay maging banal. Hindi naman talaga kasi gano'n. Ano ba nakikita natin dun sa sementeryo? Di ba? Ano ang sineselebrate natin? Di ba? All Saints Day. Di ba? All Souls Day. Di ba? So yung mga santo, yung mga kasama natin, yung mga namatay natin na nauna sa atin, no? Unti-unti ay naging santo na sila. Tayo rin dapat ganun ang ini-aim natin. To be holy. Okay, so lahat kasi naman may proseso no? Tayo naman hindi tayo biglang kumidad tayo agad, no? Unti-unti, dumaan tayo sa pagkabata natin, no? We became toddlers, we became teenagers, etc., etc. Bago tayo naging adults. So, ganoon din naman ang Panginoon. No? Siguro, alam naman natin na mas malawak naman ang pag-urawa ng Panginoon kaysa sa atin. So, yun po, no? Meron tayong proseso na dinadaanan. Ayan, susunod. Brother, ikaw. Ang sinumang nais sumunod sa akin ay pinakayan ang gawin. Hindi gawin ang kanyang sarili. Pansinin araw-araw, pansinin araw-araw. Kaya, Diyos at sumunod sa akin. Yun. Salamat, Brother Elian. Okay. Yeah. So tayo, lumabas na lang aking mga slides ko. Thank you, brother. Okay, so yan, no? So sinabi niya, no, na para tayo makasunod sa Kanya, kailangan muna natin itakwin ang sarili natin. Sorry, mga kapatid. Pag nag-change kasi ang wala talaga. Yan, no? So, kailangan natin itakwil ang ating sarili, pasanin araw-araw ang ating krus, at saka pa lang tayo susunod sa Kanya. So, hindi pala diretso agad, no? Na kapag ikaw ay matatawag ng follower agad, no? Kailangan muna dumaan ka doon sa mga proseso ito.
So, kaya nga mga kapatid, hindi tayo agad-agad parang tinitignan din na magiging banal agad tayo, magiging tunay na follower agad tayo. Dadaan tayo sa lahat ng ng proseso. Katulad din ng ating yung mga apostoles, no? Yung mga apostoles niya, no? Hindi agad-agad, no? Parang sinasabi nga sa ligang batas sa impeachment, hindi forthwith, no? Hindi agad-agad, no? So, may mga pauna pa tayong dapat gagawin. Dahil dito po, kapag nagawa naman natin yan, kapag tayo ay tunay na naging follower, no, mararanasan natin, no, na ang ating yung mararanasan natin ang kaligayahan, at dahil dito parang hindi mo kayang i-contain yung kaligayahan na ito, no? Katulad ng mga ginawa ng ating Panginoon. Diba? Sinabihan ako sasabihin. Pero ano ginawa nila? Sinabi pa rin. Ikinalat pa rin. Dahil sobrang ligaya. No? So, kaya yung mga kapatid natin dito, yung mga nag-invite sa inyo, sobrang ligaya nila, sobrang naranasan nila ang Panginoon sa loob ng community na ito. Kaya kayo inimbitahan para maging bahagi din kayo sa kaligayahan na yun. No? Okay. No, so, kasi kung hindi nila gagawin yon, that's selfishness. Tinago mo lang. No? Kiningking mo lang yung kaligayahan mo. Hindi maligaya yung magkingking ng kaligayahan. No? Dapat yun binabahagi talaga. At saka, naalala ko nga, no? Sabi nga ng Lucas 9:23, pasanin natin araw-araw ang ating krus. No, naalala ko yung katekismo, no? Ewan ko, may katekism ba kayo natin, no? Elementary kayo, no? Ang sabi sa katekismo, meron tayong dalawang klaseng relationship, no? Parang krus. Merong vertical relationship na love of God, no? At yung horizontal relationship na love of neighbor o love of fellow men, no? Yung kapwa-tao natin. Kaya siguro yan, no? Nakikita natin dyan yung yung dalawang klase ng pagmamahal na yan, no? Our love of God and love of neighbor ay katulad nga ng krus na dapat ay araw-araw natin ginagawa, no? Hindi natin pwedeng mapaghiwalay ang relationship natin sa Diyos at saka sa kapwa-tao natin dahil hindi ito mabibilang sa ating tunay na pagiging Kristiyano, no? So, hindi natin pwede itong himalayin. So, hihimayin natin yan, dalawang yan, para natin maunawaan ng lubos, no? At uunahin na muna natin yung love of God, no? Pagmamahal sa Diyos. So, ang sabi na, we love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. No? So, mahalin natin ang ating Panginoon, buong nating puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa. Yung heart natin kasi, heart, no, is a symbol of commitment. Kaya nga, di natin di ba yung mga ibang isang pagsasali ng kasal, no? Kasal ay pagtataning puso, no? O pag-iisang dibdib, no? So parang there's a commitment na talagang magkasama kayo, no? Committed ka doon sa tao yun, no? Kaya nga po dapat talaga ang desisyon natin ay unahin natin ang ating Panginoon, no? Katulad din ng asawa natin, inuuna natin siya. Inuuna natin yung kagustuhan niya. No? Kung mahal natin ang ating Panginoon, we have to siya dapat ang unahin natin. Kung ano ang kagustuhan niya, yun ang unahin natin. No? Kesa ang kagustuhan natin. Pangalawa, sa pag-una sa ating Panginoon, in deciding that we put God first, it means na sundin natin yung mga utos niya, yung kanyang atas niya sa atin, no? Dapat ay magkaroon tayo ng intimate, no, mas malalimang relasyon sa kanya.
magbigay tayo ng oras sa Kanya. Katulad ng pag tayo may minamahal tayong tao, ganun din, di ba, nagbibigay tayo ng time. Kaya nga, isa sa mga sa mga pinag-aawayan, wala ka na kasi tayo sa akin eh. Hindi mo binibigyan ng time eh. Yung mga ganun ba, no? So, dapat talaga, nagbibigay tayo ng oras sa ating Panginoon. Sapat na ba yung isa at saka isang kalahating oras na kasama natin ang Panginoon sa loob ng misa? No? Di ba, parang kulang yun. Eh. Ang sermon niya, di ba, o homily, nasa 30 minutes lang. No? Hindi yun sapat. No? Dapat talaga, tayo, as part of sa MFC, nagbibigay ang aming covenant sa ating Panginoon is to have at least 15 minutes daily. Sabi, di ba, araw-araw, pasanin ng krus, araw-araw din dapat ang relasyon natin sa ating Panginoon. Bibigay tayo ng oras na makikisadasan at nagbibigay tayo ng oras para magbasa ng Biblia. No? So, kailangan yun, no? Kailangan yun. No? Sige, so, yun ang commitment namin. Next, dito na po tayo sa reading. No? Ayan, no? Ito po yung reading na to. Pinapakita rito yung kung ano yung dapat natin din gawin. So, si sister na magbabasa. Kung iniibig ninyo ako, tutuparan ninyo ang aking mga utos. Kung iniibig natin ang Panginoon, dapat tinutupad natin ang kanyang utos. So, daily yun, no? Hindi lang. Dapat tayo ay, ang summary niyan, dapat tayo ay may pagmamahal at sinusunod natin ang ating Panginoon. So, dapat magkasama yan. Yung love at yung obedience. Next, love the Lord your God with all your mind. Okay, so yung isip natin, dapat pinapagamit din natin sa Panginoon, no? Dapat yun, iniingatan din natin ang ating sarili, pinananatili natin yung kagandahan doon, no? Ibig sabihin, dapat hindi natin pinapasukan yung isip natin ng mga masasamang bagay, no? Like katulad ngayon, sa Katerba, yung internet, napakalaki ng epekto sa atin. Maaalala natin na noong unang panahon, gano'ng katagal ng panahon, no? Pero mas mapayapa ang buhay natin before the advent of this internet. No? Kasi kung ano-ano na pumapasok sa isip ng mga tao, no? Napakadali lang mag-access ng kung ano-ano mga bagay at yung mga kasamaan, no, na pag-iisip mo sa kapwa-tao mo. So, dapat talaga, yung mind natin, iniingatan natin na pasukan ng kung ano-ano mga bagay na masama. No? So, ibig sabihin, dapat ito, ang nilalagay natin sa isip natin, ay mga kabutihang bagay lamang. O yung mga Diyos na bagay. Kaya din siguro, dapat sa mga anak din natin, lalo natin dapat iniingatan. No? Na ang makuha nila ay mga masasamang mga pag-iisip. Okay. Love the Lord your God with all your strength. Kailangan pa natin kaubaya ang ating resources sa ating Panginoon. So, time, talent, and treasure. Lahat ng mga bagay dito sa mundo ay hindi atin. Kahit yung sinasabi natin na atin tong coaching to, atin tong bahay na ito. Pero hindi po atin yun. Lahat po ito naggaling sa Panginoon. At tayo ay katiwala naman ng ating Panginoon. So, ang kailangan natin, no? Kailangan natin, ibahagi din ito, no? So, mga konkretong action dyan, yung time and talent, mag-volunteer work kayo, kamukha na ginagawa ng mga kapatid natin dito, no? At yung mga iba pang mga gawain para sa Panginoon, mag-volunteer tayo, gumawa tayo doon sa mga bagay na yun. Yung treasure natin, yung mga perang napupunta sa atin, pwede rin natin yung ibahagi para sa misyon ng Panginoon. No? Sabi nga nung aming founder, sabi niya, ang lahat na kaya natin gawin para sa Panginoon,
ay meron ng pondo. Sabi niya, may pondo na. Pero, ang mga yan ay nasa bulsa mo pa. So, ibig sabihin, we have also our own participation sa mission ng Panginoon. No? For us to para makuha natin o magawa natin yung mission na yan ng Panginoon, kailangan din meron tayong bahagi. Yung ibang mga kapatid natin, resource sharing, ano? Ibig sabihin, yung bahay nila, pinapagamit nila for meetings, for whatever seminars, no? Sa amin, may naalala pa ako, mayroong youth camp kaming ginawa, no? Ang youth camp parang ganito, CLS, pero para sa mga youth, no? So, pinagamit niya yung bahay niya sa probinsya, no? At doon kami nag-conduct ng youth camp namin. At yun, so ganun ang ganun ang parang ibinabalik natin sa Panginoon yung mga ibinibigay niya sa atin. Okay? Lastly, love the Lord your God with all your soul. So dapat buong pagkatao nating ibinabalik sa Panginoon, ano? Ang buong pagkatao natin ay ginagawa natin para tayo magpakabalan, no? So gayon din, kung babasahin natin dito sa sa reading na ito, makikita din natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sino na? Ikaw na muna. Kung may papasok. Sumagot ang lalaki, hindi mo ang Panginoon ng Diyos, ang buong puso mo, kahit sa buong lakas mo at buong isip mo. At ibigin mo ang iyong kawayan ng pag-ibig mo sa mga. Yun. Salamat po, Sister. Sister, ano ba? Ha? Bea Alonso. Okay, sige. So, Sister Bea, salamat. So, ibig sabihin po, lahat-lahat, no? Lahat-lahat ibibigay natin sa Panginoon. No? Okay. Mas mahaba yun. Kaya niya binibigay doon sa kanya. Kasi ang haba ng reading. Sa inyo, may eksilang, no? Ngayon, mas mahaba. Nagsasabi ng ibig ko ang Diyos, subalit ang buto naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid ng kanyang nakikita ay hindi na magawang ibigin, maaari niya maibigin ang Diyos dahil hindi na nakikita. Ito ang utos na ibigay sa ating Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din ibigay sa kanyang mga kapatid. Balik to. Yung pala yun. Okay, so, binibigay natin ang lahat-lahat sa Diyos, no? Kasama dito yung horizontal relationship natin. Yung ating love of neighbor, ating love of kapwa, no? So, hinihimay na natin ngayon ito, no? So, natapos natin yung pagmamahal sa Diyos, ngayon naman pagmamahal sa kapwa, no? Yung pagmamahal sa Diyos at yung pagmamahal sa kapwa, magkasama sila. Hindi sila pwede pag-iwalayin. Paano sinasabi rito, paano mo mamahalin? Kasabihin mo, mahal mo si Lord, pero yung kapwa-tao mo, yung kapwa-bahay mo, hindi mo minamahal. No? So, hindi siya magiging totoo. Walang ebidensya. Walang ebidensya ang pagmamahal mo sa Diyos dahil hindi mo minamahal ang kapwa-tao mo eh. Kaya nga dapat yun, magkasama, no? It is really, good kung bakit tayo to be part of a community. Kasi doon sa community, no? When you're part of a community, doon mo maipapractice yung pagmamahal mo sa Diyos. Okay, no? So, sabi nga, yan, sabi mo makukuy. Makukuy. Malinaw rin, no, na yung, dahil niya sa mga uwi na yan, no, yung ating, yung pagbubulag-bulagan, or see no evil, speak no evil, yung pananahimik,
at hear no evil, yung pagbibingi-bingihan sa pangangailangan ng ating kapwa, ay tunay na hindi pagmamahal sa kapwa. Ito ay sin of omission. No? So, ibig sabihin, wala kang ginawang masama, pero tinatalikuran mo na ang paggawa ng kabutihan. So, wala kang ginawang mabuti. So, ito ay hindi rin tama. No? Hindi ito pagmamahal. Hindi ito tunay na pagmamahal. Okay, so, ito yung mga para mas maging malinaw sa atin, alam natin kung ano yung hindi, ano yung yung taliwas sa Kristiyanong pagmamahal. So, hindi ganito ang Kristiyanong pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi lamang positibong feeling, no? O pakiramdam. Hindi siya yung mga pagsintang puro. Hindi yun lamang yung pinag-uusapan natin. Kasi ang damdamin, nagbabago. Kanina, hindi yung grace, ngayon, ganyan naman. So, hindi pwedeng damdamin lang ang pinagbabasihan ng pagmamahal ng Kristiyanong pag-ibig sa ating kapwa-tao. Ang pag-ibig ay hindi rin yung palagi ang pagsabi ng oo o yung pagsang-ayon lagi. Tayo, experience natin sa mga anak natin, di ba? Hindi lahat ibibigay mo, di ba? Kasi baka makasama sa kanya yun, eh. Di ba? Ganun din, no? Tayo sa ating ding paglilingkod, no? Hindi rin tayo dapat laging oo. No? Kasi may mga bagay na hindi na, kumbaga, hindi mo naman pwedeng kunin lahat ng trabaho para sa Panginoon. No, kailangan yung mga ibang mga tao rin dapat maramdaman at maranasan din nila kung paano maglingkod sa Panginoon. So may times na kailangan ay kumindi ka, no? Kailangan ay sabihin mo, iba na muna. No? Dahil kailangan maranasan din nila. Kailangan madagdagan ang mga nagtatrabaho o naglilingkod sa Panginoon. Isa pa, no? Kumisan yung may mga times sa atin parang pleaser na tayo. No? Gusto natin gustuhin tayo lagi. No? Kaya puro magaganda lang sinasabi natin, no, sa ating kapwa-tao. Paano yung correct? Paano natin tatama? Ako na yung mga anak natin. No? Paano natin tatama? Minsan, kaya ang mga anak natin, minsan, anghel tayo dahil sinusunod natin gusto nila. Pero may mga times na hindi nila tayo gusto, no? O which tayo siguro. No? Dahil may mga bagay na sinasagkaan din tayo. Kaya hindi mo tama yun. Di ba? What we want is, of course, yung mga anak natin na mapabuti. Katulad din ng Panginoon natin, hindi rin ibibigay lahat ng mga hinihiling natin. No? Okay. Ang pag-ibig, no, ay hindi rin ito yung may pansariling kapakanan lamang o self-seeking. No, ang punto kasi ng pagmamahal ay hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa-tao. No? Yung very nature ng pag-ibig ay handang magsakripisyo at talikuran ng sarili. Okay. Konti na lang, mga 30 na lang ito sa next na. Okay. So kung gayon, ang Kristiyano, nalilito na ba kayo sa Kristiyano pag-ibig? So, kinuha na natin yung yung dulo ng mga hindi gano'n ng pag-ibig. No? Dinilinaw kasi natin, no? So, kung gayon, yung Kristiyanong pag-ibig, no, na binanggit ni Jesus, ay may koneksyon sa pagsunod sa utos ng Diyos. No? So, reading, ulit. Doon na tayo, Kuya. Mahaba po yan. Father Danny. Paano? Inilig ako ng nakakagayong din. Naman.
ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinupad ko ang mga utos ng aking ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Salamat, salamat. Oo nga eh. Sorry, Brother Danny. Oo, na parang nahihirapan kang basahin. Maligit kasi. Oo. Medyo. Anyway, so yun. Maraming salamat, Brother Binarden, sa assistance. So, ibig sabihin, yung pag-ibig at pagiging matuwid, no? Yung pagkamatuwid, yung righteousness, no? Ibig sabihin, yung pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay magkaugnay. No? So at least, alam na natin yung connection. No? The love of God, no? Or love of our fellow men, yung kapwa-tao natin, pagmamahal natin yung bibigay sa kapwa-tao natin, ang kaugnay din yan ay kabutihan, yung pagsunod, no? Pagiging masunurin sa ating Panginoon. Taliwas naman ito sa pagkakasala. So, ang pagmamahal at ang pagkakasala magkahiwalay. No? So, nakikita din natin na yung sa karanasan ng mundo na ang pag-ibig na hiwalay sa Diyos ay nagiging masalimuot, no? Dahil sa kasalanan. Katulad ng pagtatalik sa labas ng kasal, yung mga cohabitation o tinatawag nating live-in, no? O hashtag, nagiging hashtag complicated. Kasi nga, hindi kasi natin ano ba yan? Parang nagulo na ako. Yan. O kasi hindi natin na sinusunod, no? Ang kanyang utos. Okay, next. Ito na. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo kaya ang pagmamahal ko sa inyo. Okay, so yun, no? Susundin natin yung halimbawa ng Panginoon in terms of pagmamahal, ang pag-ibig. Kung ano yung kanyang example, kaya nga pinarating dito sa ating Panginoon, no? Para makita natin concretely, paano ba magmahal? So, makikita natin kung paano nagmahal ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. Okay? No? Hindi natin pwedeng baguhin o palanawin ang utos o atas ng ating Panginoon Jesus. So, yan. Paano ba magmahal si Jesus? Yan. Sahin natin. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Nakakailang reader ka na. Kami na nag-recto dito. Okay, so ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man ay ang ialay ang kanyang buhay. So, ang pagmamahal may sakripisyo. Tayo, sa pagpapalaki natin sa mga anak natin, ang dami rin natin ng sakripisyo. Meron din ba tinatawag na pagpapalaki rin ng asawa? Siguro, mas marami rin sakripisyo yun. Alam ko, yung asawa ko, marami sakripisyo rin sa akin. Okay, yun. So therefore, kung nakita natin na inalay ni Jesus ang buhay niya sa krus, kailangan din ba mamatay tayo? No? Kailangan din ba mamatay tayo? Okay. So, ang karamihan ay tinatawag tayo para sa actual na akala natin sa pagbabasa natin sa Biblia, parang sinasabi na parang kailangan mamatay tayo talaga. Pero hindi naman lahat ng tao ay kailangan gawin yun. May mga
pagkakataon na namamatay na para sa ating pananampalataya katulad ng mga santo ng unang panahon. Ano? Pero sa mga panahon ito, hindi lang naman yun ang paglilingkod sa Panginoon. So kailangan din ay siguro ito, hindi ko na masyadong papapasa kasi naisipan ko. Okay. Okay, check tumayo. Ito yung paghuhugas ng paa na ating nire-remember o binabalikan tuwing Monday, Thursday. Yeah. Okay, so kaya siya tumayo mula sa hapag, nagalis ng panita sa balaban, nagbibigis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggan at sinuhugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan at tuwalya ng nagbibigis sa kanyang baywang. Okay, so nakikita natin dyan na parang ayaw ni Pedro na magpahugas ng paa, naalala niya. So, bakit? Dahil ito ay gawain ng pinakabatang alipin. No? Pero pinagpaliwanagan siya ng ating Panginoon. At yun nga sabi niya, mula ulo hanggang paa, hugasan ang ulo. Iba talaga si Peter, no? Talagang pastor. So, pero dito, nakikita natin na naunawaan niya, no? Pinaunawa sa kanya ng Panginoon na ito ay pagsisilbi. Ito pinapakita na ating Panginoon na pwede natin gawin. No? Kasi kung hindi ka makaya, no? Kung tayo tinatawag na mamatay talaga para sa kanila, ay maaari natin gawin ang paglilingkod na ito sa ating kapwa-tao. Okay? So, basahin natin ulit ang kanyang babasa. Kung ako nga ang Panginoon at buhay ninyo na bukas ng inyong mga paa, dapat inyong hugasan ng mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa kung inyong tularan. Inyong tularan. Ibig sabihin, kung ano ginawa niya, gagawin din natin. No? Dapat na tayo maglingkod sa isa't isa. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo. Kung paano kung kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. So, we are called to love each other. No? Ito yung tinatawag na radical love. No? Hindi lang yung pagmamahal ng na yung feeling lang. No? Kundi kahit walang feeling na in love ka sa tao, kailangan paglikuran mo pa rin siya. Kung minsan nga, ano pa sabi na, love your enemy. Di ba? That's radical love. No? Yan yung klase ng pagmamahal na hindi dahil parang madali siyang mahalin, kundi kahit mahirap siyang mahalin, kailangan natin mahalin dahil tayo ay mga Kristiyano. Ano sabi nila? They will know we are Christians by our love. Okay? Sino ang kapwa? No? Sino ang ating kapwa? Dito natin malalaman sa mabuting Samaritano. Dito kikwento ng ating Panginoon. So, kaya tingnan na lang natin ito ng pictures ito. Hindi ko na masyado babasahin siguro ng buo. Okay. So yung guro, nagtanong kay Jesus, ano ang gagawin ko makamit ang buhay na walang hanggan? No? Nasabi na mo kayo, ano ba nakasulat sa kautusan? Ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Yan. Gawin mo yan at makakamit mo buhay na walang hanggan. Pero sino yung aking kapwa? Sino ang aking kapwa? Napahiya kasi pero parang balik yan. Sino kapwa ko? So nagkwento ang Panginoon tungkol sa ang mabuting Samaritano. Yan, merong isang Hudyo na pinagnakawan ng mga tulisan at halos mamatay na. Dumaan ng isang pare Hudyo, hindi niya tinulungan yung kawawang Hudyo sugatan. Dumaan ng Levita, wala rin, hindi rin tumulong. Pero dumaan ng isang Samaritano, naawa. Ang ginawa niya, binendahan niya, no? Binuhusan niya ng langis at alak ng langis at alak ang mga sugat at binendahan niya, no? Pagkatapos isinakay sa kanyang asno at dinala sa isang bahay panuluyan. So dito nakikita natin yung yung mga kapwa Hudyo ay hindi nagkaroon ng action. Pero yung Samaritano na hindi nila
kababayan ay gumawa ng action dahil sa kanyang kabal. So, tanong ni Jesus, sino ang tunay na kapwa? Siguro, ang hirap sabihin. Tinanong yung natuturo. Sino ang tunay na kapwa? Siya po. Yung Samaritano po. Parang hirap na hirap. Nasabihin. Ano sabi ng Panginoon? Gawin mo so, ang dapat gawin, sabi niya, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya tungkol ng dalubhasa. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ayan. Okay? So, makikita natin yung suklam ng mga Hudyo sa Samaritano. Kasi yung Samaritano, ang mga karelasyon niyan, mga hentil, mga hindi naniniwala sa Diyos. Mga naniniwala sa araw bilang Diyos, no? Marami silang Diyos, no? Kaya parang ang tingin nila, marumi ang mga hentil. At marumi ang mga nakikisalamuha sa kanila, katulad ng mga Samaritano. Okay? So, dyan makikita talaga natin yung pagkakaiba kung bakit parang kakaiba yung pagtulong ng Samaritano sa Hudyo yan. So, pwede bang piliin natin ang ating kapwa? Ang sagot niya, syempre, hindi. No? Dahil lahat ay kapwa natin. No? Okay. Sige. So, bilang mga patapos na slides, no? Basahin natin ito, no? Together. Ito yung nag-illustrate, no? Para makita natin kung paano ba tayo nagmamahal, no? Paano ba tayo dapat magmahal. Okay? Sabay-sabay natin basahin, no? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiingitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtalim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisip, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ngayon, tingnan natin, mas babasahin natin ulit yan. This time, papalitan natin ng word na ako, yung pag-ibig, yung term na pag-ibig. No? Ipapalit natin at babasahin natin together again. At this time, damahin ninyo ang inyong pinabasa. Okay, sige, ulitin natin. Ako, ay matyaga, magandang loob, hindi maiinitin, hindi mayabang, hindi mapagmataasan. Hindi mataas. Gagamitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ako natutuwa sa masama at sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ako ay mag-iisip, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ganun ba tayo? Ganun ba tayo? Sometimes parang iisipin mo, masyado lang mo perfect yan. Pero tulad ng holiness, katulad ng kabanalan, yan ang pwede natin abutin. Kung hindi pa tayo nandoroon, no? Hindi pa yan ang magdi-describe sa ating pagmamahal. Pwede nating maging, parang vision, no? O yung gusto natin abutin. Gusto nating marating na tayo ay maging ganyan. Tayo ay maging magandang, hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas. No? Hindi makasarili, hindi magagalitin. Mabigat yung minsan, yung magagalitin, no? Parang tayo, bilis tayo magalit, no? Pero, ang
ang sinasabi sa atin ng Panginoon, dapat hindi tayo magkaliti. Ang sabi? They will know we are Christians by our love. Kung paano tayo magmahal. No? Kung tayo ay magkaliti, paano tayo makakapagyakan, no? Para maging Kristiyano rin. Paano natin mababago ang mundo? Kung ayaw natin yung nangyayari sa ating kapaligiran, paano natin mababago kung hindi tayo mismo nagbabago? Okay? Okay, so bilang pangwakas, tunay na to. Bilang pangwakas, sinasabarize natin, no? Una, nakita natin na minamahal tayo ng Ama. Niligtas tayo ng Anak. At ano ngayon ang ating tugon? Ang ating tugon dapat ay magpatotoo tayo. Ang buhay natin dapat ang maging example, no? Maipakita sa kapwa-tao natin kung paano tayo minahal ng ating Panginoon. Kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Kailangan nilang makita yon sa ating buhay. So mga kapatid, yan lang po. May God be praised.